beloved, Boss Mike, Cervera. Hindi ko bibitawan ang bank accounts issue na ito kasi namimilipit si Rodrigo. Duterte, kapag ito ang pinag-uusapan, kasi dito siya mabibisto kung gaano siya kakurap at involved sa illegal drugs. Kita nyo mga kababayan ko. Kaya itong si Trillanes, sayang ito. Meron talagang punto. Kita nyo si Digong takot na takot dito. Sabi nila, ididemanda namin si Trillanes. Abay mga kababayan, dekada na yan. Asa na yung demanda nyo dyan? Natatakot kayong idemanda kasi lalabas ang katotohanan. Di ba ba? Lalabas kasi ang katotohanan kapag dinemanda niya si Trillanes. Kaya eto mga kababayan, malupit ito eh. Hindi ko bibitiwan ng bank accounts issue na ito kasi namimilipit si Rodrigo Duterte kapag ito ang pinag-uusapan kasi dito siya mabibisto kung gaano siya kakurap at involved sa illegal drugs. Di ba? Kaya nga yan. Pansinin nyo, parang si Digong, nung pinansin ito, noong merong hearing na pagdalo dyan sa may Quad Committee, di ba hinamon-hamon nito, imbis na umuo yung matandang Duterte na maraming chicks sa dahig. Mga kababayan Anong sabi niya? Anong kapalit, sir? Nangingi ka pa ng kapalit? Pwede ka lang naman pumirma? Nang ina mong hayop ka? Di mo ba? Hayop, mga kababayan At kung di ba naman hayop yung hayop na yan, pipirma ka lang kung wala kang tinatago. Parang si Sara. Dadalo ka lang sa impeachment trial mo. Wala na yung may pinadidismiss mo. Putik na yan, nakikita na yung katangahan mo. Tapos gusto mo dismiss. Parang ganito yung opinion ni Kuya. Opinion ko. Pakinggan ninyo. Book is really to muddle the issue, to stop it from uncovering the truth, di ba? Titirahin nila ibang tao, aawain nila lahat ng kritiko nila, pero hindi nila sumasagot sa issue. So, I think ang maganda dito is ituloy lang yung hearing, both, as I said na nga, pwedeng parallel yan, di ba? Diretso ang impeachment, diretso din ang ombudsman, at magkatotohanan na, malaman na natin kung ano ang totoo. Correct. Tama si Kuya. Parang yung ating opinion dito. Mga kababayan ko, imbis na sumagot sa issue, anong ginagawa nila? Bato ng bato ng kung ano-ano. Kahit walang tama ito, sige lang sila ng sige dito. Kuya, banata mo. Ang Duterte playbook is really to muddle the issue, to stop it from uncovering the truth, di ba? Titirahin nila ibang tao, aawain nila lahat ng kritiko nila, pero hindi nila sumasagot sa issue. Kita nyo, hindi sumasagot sa issue. Totoo naman di ba? Hindi sila sumasagot sa issue. Tira lang sila ng tira, pero yung mga issue nila, hindi nila pinapaliwanag. Tulad ni Buday, hindi niya pinapaliwanag kung saan napunta yung confidential fund niya. Bagkos, lahat inaaway niya na. Hanggang umabot na nga kay Pangulong Bongbong yung galit niya dahil iniimbestigahan kung saan napunta yung confidential fund niya. So, I think ang maganda dito is ituloy lang yung hearing. Tama. Tuloy lang. Pinipigilan niya ngayon. Bloodbath tayo dyan sa Senado. Kung gusto nyo, ni Buday. Tapos ngayon mga kababayan, kumuha ng 16 na abogado niya para lang pigilan pala yung impeachment trial. Yun na ba yun? Sara, yun na yun? Yun na ba yung bloodbath na gusto mo? Bloodbath ba tawag doon? Parang ang gusto mong magpa-default Busit na yan, anong laban yan? Kung mga kababayan, kumuha ng 16 na abogado para pigilan itong impeachment trial niya. Langya ka, tindi mo. Para kang yung para kang yung mga iba dyan sa nandyan sa mga kawani ng gobyerno.
Sige, tuloy. Both, as I said na nga, pwedeng parallel yan, di ba? Diretso ang impeachment, diretso din ang ombudsman, at magkatotohanan na, malaman na natin kung ano ang totoo. Yun na nga eh. Sino ba may ayaw ng katotohanan? Sila lang naman. Kami po, tayo po dito, mga kababayan, etong mga ilan lang na nandito ngayon. Mga kababayan ko eh. No? Oh, di ba? Lahat naman tayo gusto natin malaman ng katotohanan eh. Oh, yung 18 ba, Boss Mike, 16 na lang daw, yung dalawa nahirapan. Hindi tinanggap, oo. Kita nyo, 16, magkano bayad niya? Acceptance fee pa lang, mga kababayan, mahal na. Sa simpleng kaso, 500,000 na. O kita nyo, criminal case, 500,000. Normal na acceptance fee. Vice Presidente pagtatanggol nila. Sa tingin nyo, papayag yung mga abogado na 500,000 lang? Pang sakin lang yun. Yung 500,000, o ilan yan? 16. O, tingin na ninyo, mga kababayan, sabihin na natin na tagli 5 milyon na lang, mga kababayan. Kayo na bahalang mag-compute dyan. Di ba? Di mga 80 million na yan. 80 million, bayad pa lang sa kanyang abogado, mga kababayan, malupit, no? So ngayon, eto pa, mga kababayan ko. Bay, grabe talaga to eh. Sarah, nasan ka na? Nandiyan ka pa ba? Nanonood ka ba? Pakinggan mo tong katarantaduhan nyo dyan sa Davao. Nakakitaan ng mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng mga gamot at plastic ang naunang nireklamong di umano'y peking bigas sa Davao City. Pero bukod sa sinasabing fake rice, iniimbestigahan na rin ang napaulat na di umano'y peking pansit. Kita mo, hindi lang shabu, mga kababayan, ang niluluto nila sa Davao. Pati po peking bigas. Abay, pinagkakitaan. Hindi pa nagkasya, shabu, bigas, pati noodles. Pansit, mga kababayan, pinipeke rin yan. Grabe, no, mga kababayan, yung mga ginagawa ni Digong, matitindi. Talagang pangpatayan ng mga Pilipino eh. Di po ba? Sige, tuloy. May report si Maki Pulido. Sa pagsusuri ng mga otoridad sa mga butil ng inireklamo. Kita nyo, pakinggan nyo to, peking bigas sa Davao City. Nako, grabe. Matindi to, may halong kemikal na nakakasira sa ating kalusugan. Pasok. Ang peking bigas sa Davao City, 3 kemikal ang nakita. Ang 2 sa mga ito, mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng gamot. Kita nyo? Pero ang mas nakababahala, ang isa pang kemikal na kung tawagin ay dibutyl phthalate na ginagamit sa paggawa ng plastic. The studies on dibutyl phthalate is traditionally found in animal studies where it can cause mutagenicity and may cause cancer. Kita nyo, panahon ho yan ni Digong. Abay, mga kababayan, nag-research tuloy ako eh. Kung anong mga katarantaduhan ng tatay ni Buday eh. Matapos, mga kababayan, banatan yung 16 billion na utang. Karamihan naman utang ng tatay niyan. At tapos, ang ginawa pa ni Sarah, itong tulay, mga kababayan, diyan sa may San Juanico Bridge natin, abay, biruin nyo siniraan. Di ba? Matindi. Biruin nyo. Mga kababayan ko, yung tulay natin, nagawa ni Apo, pinintas-pintasan, siniraan, doon pa mismo sa Australia, kung saan maraming tulay dyan, na tourist spot nila, hindi na nahiya. Ang kapal talaga ng muka. Ano po? Tingnan nyo, mga kababayan. Ito. Yan, yung tulay niya pala. Sorry. Iba yan. Ito pa, mga kababayan. Kasi alam nyo, sa totoo lang, nakapunta ako dyan sa Australia. Ito, tingnan nyo po, mga kababayan. Yaan, pa-picture nga ako dyan eh. Ito ho yung harbor bridge ng Australia. Kita nyo, tourist spot siya. Sa ilalim niyan, maraming spot para magpa-picture kayo dyan. Di ba? Bakit pinipintasan ni Buday kung ang mga tulay na maiksi nagiging tourist spot? Kanya, mga kababayan, ang kanyang pinromote yung pag-aari daw ng China na haba-haba. Dapat daw, mga kababayan, ganun daw yung tourist spot, yung mahabang tulay. Nang ina mo, pumunta ka ng Bayada.
Diyan. Hoy, Buday, baka nakakalimutan mo yung gawa ng tatay ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo ba kung ano yon? Yung Viaduct. Mula sa Bulacan. Oo. Alam mo ba kung gaano kahaba, Buday? Yung pala gusto mo, yung itlog na dala-dala mo. Sa sobrang haba ng tulay na yan, dala mo yung itlog mo. May itlog ka ba? Tomboy ka eh. Yung itlog na dala mo, pagpasok mo, pagdaan mo pa lang, doon sa tulay na yun, pagdating mo sa dulo, alam mo na kung ano? Ebon na. Yung itlog, ebon na, mga kababayan. Ebon na pagdating mo sa dulo. Ganun kahaba yun, tatanga-tanga ka. Pahabaan ba ng tulay ang gusto mo? Sige nga, gawin mo nga yun doon sa tulay ng China. Kung magiging ibon yung itlog, sa sobrang haba. Di po ba mga kababayan? Meron pa yan eh. Di ba? Alam nyo mga kababayan, ang kinainis ko kay Sarah, kasi mahilig talaga ako magpa-picture sa mga tulay. Ito po, ayan po yung Harbor Bridge uli. Ilang beses ako nagpunta dyan sa Australia eh. Kulang na nga lang, dyan ako tumire. Ito yung una mga kababayan. Ito naman yung ikalawa. Di ba? Batang-bata pa ako dyan. Noong panahon na yan, mga kababayan, wala pa si Jan Angeles sa buhay ko. Di ba? Ayan, mga kababayan, Di ba? Yan tulay, Kita niyo mga kababayan. Eto pa. Saan to? Sa Kentucky, sa Amerika. Sa sobrang tagal na yan, mga kababayan, nakalimutan ko na kung anong pangalan ng tulay na yan. Pero mga kababayan, sa Kentucky, sikat na sikat yan. Yang tulay na yan. Di ba, mga kababayan ko? Sa Kentucky, Amerika po yan. Mahilig po talaga ako sa tulay. Ayan. Ito na yung request ni Jojo Chavez. Alam niyo po kung ano to? Maiksi lang ito. Golden Bridge. Sa San Francisco, California. Ang hilig ko kaya magpa-picture sa tulay. Tapos sasabihin mo, yung San Juanico Bridge, maikli lang kaya hindi tourist spot? Ang yan to! Bobo talaga tong vice-presidente nyo! Diba? Hindi maipagtanggol ng mga DDS, Walang makapagtanggol niyan sa mga DDS sa kabobohan ni Sara Duterte. Meron pa ba, Boss Mike? Marami pa ako niyan. Kung gusto nyo makita, punta na lang kayo sa Instagram. Ayan, San Francisco, California. Ito naman sa Amerika, sa Kentucky. Sa Kentucky yan. Ito naman sa Australia. Australia, tulay. Marami pa ako tulay ng pinagpicturean eh. Yan sa rin, sa Australia rin yan, sa ilalim. Walang yat. Ang klase, mga kababayan, nakakabwisit talaga si Buday eh. Our beloved Boss Mike Cervera.